Sabi nga natin, isa sa nagbibigay sa atin ng sakit, pathogens. So ito yung medyo, sabihin natin, napapanahon ngayon. So pag sinabing pathogens, yun yung bacteria, viruses, fungi, protozoa. Yung protozoa, yan yung mga amoeba mga giardia, yung sa pagtatai po kadalasan din. Pero mamaya, medyo mag-focus tayo ng konti sa viruses. No? Kasi naandyan po ang laban ngayon ang mainit na laban ngayon. Specifically, yung ating bagong problema ngayon, itatawag natin, di ba? COVID-19, no? It's a SARS-CoV-2 o COVID-19 na problem, no? So, coronavirus, nasa family po siya talaga ng common colds din na viruses. Magkakapamilya sila no? Sila yung tinatawag na corona, yun yung mga parang may mga spikes kasi. Pero para mas maintindihan natin, itong coronaviruses family kasi, usually, tinatawag din silang cold viruses. Alam niyo kung bakit? Kasi mas gusto nila ang malamig na environment. Kaya dinatawag na yung sipon colds. Diba? Kailan ka ba mas madalas talagang tamaan ng trangkaso o ng sipon? Diba pag lumalamig ang panahon? Ganon din sa ibang bansa. Pag mag-start na po ang winter season nila, nandiyan na rin po yan. Kasi gusto nito mga viruses na to yung temperatura na mas mababa. Kaya halimbawa po, itong problema natin ngayon, si coronavirus na SARS-CoV-2, no? Kaya kung papansinin mo, saan ba sila laging tumatama? Saang parte ng katawan mo ba usually mas mababa ang temperatura? Yun yung sa dinadaanan ng hangin. Kaya naging respiratory pathogens din sila. Kasi siyempre, nahahanginan ng ilong mo So hindi siya nag-i-stick yung init, di ba? Alam naman natin pag mainit ang isang bagay, pagkain mo, hinihipan mo nga, di ba? Para lumamig. So ganun din ang gusto nila, yung mahangin, para hindi mainit ang environment. Doon sila nagtatribe, doon sila nabubuhay. So sabi ko saan yun? Sa ilong, sa likod ng ilong, di ba doon tayo tinetest through swab test, o kaya sa lungs. Yan yung mas mababa ang temperature compare sa ating katawan. Gusto ko lang maintindihan natin, hindi naman death sentence si COVID. Diba? Kasi ang nagiging problema, siguro din, ang dumadagdag, lalo ngayon, 2 taon na, yung stress. Yung stress, na lagi mo kasing naririnig sa TV, sa radyo, napapanood natin, di ba? Araw-araw na lang, dagdag ng kaso, namatay sa ganito, puno ang ganito, walang puntahan sa ospital, di ba? So, palagay mo ba nakakatulong sa iyo yun? Kaya ako sinasabi ko sa iba, kung gusto nyong ma-distress, huwag ka na muna manood ng balita. Kasi kung talaga naman sabihin natin, real pandemics, hindi kailangan ng advertisement. Mararamdaman mo yan sa baryo nyo, nagtutumbahan. Pero kung papakinggan mo at lagi, araw-araw, yun ang naririnig mo, na-stress ang katawan mo, hihina ang resistensya mo. Pag tinamaan ka, di ba? Isa yung sa worst factor kung mahina resistance natin. O para maintindihan natin, halimbawa lang, okay ka. Ito yung scenario kasi, ito yung COVID-19 age severity para maintindihan natin kung nasaan tayo. Di po ba? Para hindi naman yung basihan natin, kung matatakot ka man, may basihan. Hindi yung may nagsabi lang, doon ka naniniwala. Tingnan niyo po 65 years old pataas. O wala pa naman dito O sa mga audience, taas po ang kamay dyan ng mga 65 and above na. Merong ilan, So, 65 pataas na may chronic disease. Hindi ko sinabing 65 lang. Sinabi ito, 65 na may chronic disease. Kaya lang po, sa age category ng 65, o kaya yung mga, hindi lang chronic disease pala, yung may weak immune system, 95% sa age group na to, meron talagang chronic diseases. Alam naman natin yung pag umiidad, high blood, diabetic, di ba, etc., etc. So meaning, pag ganito edad mo at may chronic disease ka pang dala-dala, deadly siya talaga. So sasabihin natin, no wonder talaga yung mga senior, di ba? Yun ang nauuna kung mapapansin nyo sa balita, kahit sa ibang bansa, sila talaga nadadali. Hindi dahil sa edad lang Tandaan natin edad plus chronic disease. 65 ka, wala ka mang high blood, wala ka mang diabetes, healthy lifestyle ka naman, di ba? So hindi magiging deadly sa'yo. 50 to 65 with chronic disease or with weak immune system. Sabi nga, itong edad na daw, 60% ng tao
meron ng sakit din na high blood at diabetes. 50 to 65, potentially deadly. Potentially deadly, hindi outright deadly. Ako po, nandito na sa age group na to. Kaya lang, siguro, isang ko, wala po akong chronic disease, wala akong hypertension, wala akong diabetes. Kaya medyo maganda-ganda pa rin ang laban. 40 to 50, sabi dito, can have serious complication, but not deadly. Tandaan nyo mabuti yan, ha? Sino dito nasa edad na to? 40 to 50. Taas ang kamay. O, merong ilan, di ba? Ano nakita mo? Not deadly. Pwede magkaroon ng serious complication. Pwede ka mag-pneumonia. Pwede ka ma-confine. Pero lamang-lamang, makaka-recover. Yun ang point natin dito. Ito po kasi, itong katabi kong to, ito po si Dr. Eric Berg, ha? Hindi po ako yan, ha? Yung lecture lang niya kasi nung pinapakinggan ko, in-screenshot ko na lang kasi tamad po ako magsulat. Between age naman na 25 to 40, baka may mga anak kayo na ganyan ng edad, ano? 25 to 40 years old, mild flu signs and symptoms. Para doon silang nagkatrangkaso lang na mild. Karamihan, ha? 25 to 40. O sa'yo, nandito ka, di ba? O, not deadly at all. Kasi nakikita kong problem, hindi pine-present ang totoong picture. So sa atin lahat, deadly, deadly, deadly. Hindi eh. Depende yon sa sitwasyon. Yan ang sensya, ha? So meaning, sabi ko, bakit hindi ito tinuturo sa tao? And total, matagal na tayong nai-stress. Hindi dapat maintindihan natin. Para, di ba, nakakabawas tayo ng risk. Lalo na to, tingnan niyo mabuti ito. Dito ako medyo sa 20 to 25, parang common colds lang daw. Parang sinipon lang. 10 to 20, almost always, no signs and symptoms. Di ba naririnig nyo, asymptomatic? Kaya yung mga bata, bihira talaga. Minsan din nyo alam, tinamaan na yun. Nagtai lang, tapos na. Lalo na daw po ang less than 10. Ang less than 10 years old, 99% can't have COVID, nor can they infect. Less than 10. Di sila magkakaroon. Alam niyo yung reason kung bakit? Alam niyo reason? Ang problema, hindi nga sinabi sa atin. Tapos sila pa yung tinago. May nabalitaan na ba kayo mga bata ngayon na confine? Nagpuno na ospital dahil sa COVID? Wala, di ba? Namamatay nga eh. Kaya nga kahit sa US, nilalaban nila na ang bata dapat hindi niya nalagyan ng mask kasi hindi naman sila tinatamaan. Ang link kasi dyan, ang paliwanag kasi dyan ng ibang scientists, ang bata kasi less than 10 years old, mababa pa o hindi pa masyadong develop yung ACE2 inhibitor sites nila na receptor. Di ba naririnig niyo yun? ACE2 inhibitor, dun kumakabit yung virus. Yun yung dugsungan nila eh. Yun ang entry point nila. Pag wala kang receptor na yun, walang kakabitan si virus. Wala pa halos nun po ang mga bata. Kaya sa kanila, pasok lang si virus, labas lang din. Enter-exit lang. Kasi bakit? Wala nga papasukan eh. Simple analogy. Papasok yung tao, walang pinto, makakapasok. Ganun lang, kasimple yun. Tapos sila yung tinago sa bahay. Tapos sila nasi-stress ngayon yung mga bataan, di ba? Sa ibang bansa, ang dami na pong nagsusuicide na bata. Kasi hindi nila maintindihan eh. Hindi nila maintindihan lalo ang nangyayari sa mundo. Tayo dapat nagpapaintindi. Kaya yun ang problema. Kung tatakutin mo palalo, eh talaga may stress yung mga yan. Baka dumating pa ang time na mas marami pa ang, di ba, mag-suicide kaysa namatay talaga sa mismong sakit. Kaya nga, proud din ako sa company natin, di ba? Isang session kay ma'am na Doy's Talk is about stress handling sa mga bata natin, di ba? Dapat talaga yan, importante, napaka-importanting topic no, sa panahon ngayon. Ito yung pangunahing apat kasi, di ba? Yung leading na naririnig natin ngayon is yung Pfizer type. Pfizer or yung BioNTech na vaccine. Ito kasi ang tinatawag na encapsulated mRNA vaccine. Hindi ito yung traditional na bakuna. First time itong gagamitin sa tao. Sabihin ko sa inyo, first time yang gagamitin sa tao. No? mRNA, hindi yan virus. Part lang siya ng virus. No? Messenger RNA, ibig sabihin nun, encapsulated.
Ibig sabihin, hindi yung buong virus ang ibibigay sa'yo. Kasi dati, kasi ganun eh. No? Mamaya makikita natin, Sinovac is one. Attenuated virus ang Sinovac. No? Ito kasi, mRNA, code lang ang dala niya. Yung code na yon, ilalagay mo sa artificial, kunyari, na balloon, para nandun siya. So, meron siyang carrier na tinatawag. No? Yung Sinovac, yung binanggit ko na inactivated virus vaccine. Ibig sabihin, yung mismong SARS-CoV na virus daw, di ba, inactivate nila para hindi masyadong virulent o hindi magbibigay ng masyadong sakit, yun ang ituturok sa atin ngayon. Kaya lang sinasabi nga sa ibang news, hindi daw ganun ka-effective naman si Sinovac. Di ba? Minsan tinitingnan ko rin po yung point of view na hindi kaya trade war. Kasi this is, aminin natin, may pera dito. Di ba? Kung tayo parehong kumpanya gumagawa, maglalaban tayo, posible rin ba magsiraan? Posible, di ba? So, malaman natin in the end kung ano naman. Gamela o Sputnik. Sputnik, meron ding ilan sa atin po nang gumagamit ito eh. Ano? Viral vector vaccine naman siya. Ibig sabihin, gumamit ng ibang virus. Adenovirus ang ginamit. Ito yung mga viruses nagkokos ng sipon o cold sa atin. Ibig sabihin, loob niya, tinanggal. Inilagay yung mismong ng SARS-CoV sa loob. Ibig sabihin, parang hybrid ngayon yung virus na inject sa'yo. Hindi talaga cold virus lang, kundi may SARS-CoV-2 na laman po yun. Doon ako nakarating na rin sa Pilipinas, pero parang narinig ko na rin si Novavax na papasok eh. Si Novavax naman medyo high-tech. Yung spike protein nung SARS-CoV o COVID, nilagay nila sa isang parang nanoparticle carrier. Kumuha sila ng synthetic na carrier. Parang, alam niyo, pag cake, lalagyan mo ng mga hotdog na gano'n. Parang gano'n po ang ginawa sa kanya. No? So, ito yung apat. May isa pa ngayon pumapasok is Johnson & Johnson. Although hindi ko pa masyado naaaral si Johnson & Johnson. Ito yung typical kasi na, ito yung ito yung gumamit ka na ibang virus, pinalitan mo yung laman, ginawa mong vaccine. So para maging effective kasi ganito mangyayari dyan. Yung delivery system nito kasi, meron kasi magdadala. Yung mRNA o kung ano man yung naando sa loob ng SARS-CoV, may magdadala. Sa case nito, ang ginamit po is yung yung ibang virus ng sipon. So pagdating doon, kukunin ng cells mo yan. Dito po kasi sa diagram na to, may mali rin yung nagawa eh. Actually, hindi na po siya pupunta sa nucleus. Kung ang dala-dala mo, mRNA na. Kasi rekta na yun eh, messenger na yun eh. Ang messenger RNA natin galing sa nucleus. Palabas, pupunta dito sa ribosome para gumawa ka ng kung anong gusto mong ipagawa sa kanya. Ano siya eh, kumbaga siya yung code, bibigay ko sa iyo. Parang yan eh, instruction, pag mag-assemble ka halimbawa ng silya, di ba? O ito yung instruction, assemble mo yan. Ito ang nagbibigay nun. Sa case kasi ng mga bakuna natin for SARS-CoV, no, dito sa COVID, binabypass na niya to. Dumidiretso na siya dito. Hina-hijack na niya yung ribosome. Nakala naman itong isa, galing dito, instruction. Ang sasabihin dito, ito gagawin mo ngayon. So sa halip na gumagawa siya ng usual na protina ng katawan mo, gagawa siya ng protina ngayon noong virus na dala-dala ng bakuna. Sa case po nito, sino yon? Spike protein. So, magmamanufacture siya ngayon ng spike proteins, ilalabas niya ngayon sa katawan mo. So, yung spike protein supposed to be ang mag-i-incite po ng ng pag-action ng immune system mo, no, para mag-produce ka ng antibody at immunity. Kaya lang, meron silang nasisipat na konting problem doon na siguro later on ko na lang i-discuss. Kailangan din kasi natin siguro maintindihan na we're in a phase 3 clinical trial. No? Lahat po sila matatapos by 2023. Kaya maririnig mo lagi yung kakabit na Emergency Use Authority. Yun lang kasi ang authorization para magbakuna ngayon. Walang iba. Approval, hindi pa. No? Emergency Use Authority pa lang ang pinanghahawakan nila. So 2023, matatapos halos lahat ng trials nila. Ang point ko lang po kasi, naniniwala tayo o hindi sa vaccine, kaya lang dapat huwag tayo mag-stick dun lang sa vaccine. Parang gantong analogy ko eh. May sakit ka, halimbawa yung aquarium mo, ganyan, may sakit yung isda mo. Bakit? Kasi madumi yung tubig.
Solusyon ba? Bakunahan yung isda? Di ba mas maganda, linisin mo muna yung tubig. So para sa atin din po yon. Ibig sabihin, bakunado ka nga, mali naman ginagawa mo. Kain ka ng kain ng mali. Di ba nagpupuyat ka, nagpuro ka din stress sa buhay. Eh di, wala ring silbi. Tatamaan pa rin tayo. Natural forces within us are the true healers of disease. Tandaan natin yon. Meron na tayo yan, equip tayo. Yun nga yung immune system natin eh. Hindi tayo kinreate kasi na walang panlaban. Never niya nakalimutan yon. Never niya na ginawa na yung mga scientist sa laboratorio, itinapik niya, hoy, nakalimutan kong lagyan kayo ng immune system ha. Pakibakunahan yung mga tao ha. Walang ganong instruction si God sa pagkakaintindi ko.